So mga sangkay, meron pong nadiskubre ngayon doon sa Davao, no? Na talagang ikinagulat po ito ng buong Pilipinas. Pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, mga bago pa lamang po na salta, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na nga, kahit ako mga sangkay, nagugulat po ako sa nangyayari. Ano po ito? Sabi kasi sa report, may na-discover daw po o may milyong-milyong halaga ng ipinagbabawal na pulburon doon sa Davao City ang nasabat. So, wala lang. Kasi mapapaisip din po kayo mga sangkay. Siguro ngayon, di ba, alam naman po natin si Tatay Digong. Ayaw po niyan. Ayaw po niya ng mga ipinagbabawal na pulburon. Yun nga po yung kanyang advokasya pagkapasok pa lamang po niya, pagkaupo pa lamang po niya noong taong 2016, yan po kaagad ang inuna po niya. Sabi po niya, di ba, 3 to 6 months. Dilinisin niya ang buong bansa. Mawawala na po yung bentahan ng ipinagbabawal na pulburon. At that time, may mga nasakote po ng mga laboratory, mga sangkay, nasa gitna ng maisan, nasa ilalim ng babuyan, nasa gitna ng dagat, mga sangkay, kung saan may sira na barko, nasa ilalim po ng highway. So, ganyan po kalala ang mga nadiskubre. Ngayon, mga sangkay, may mga lumutang din po na mga report, lalong-lalo na po itong sa Trillanes, na itong si PRRD, di umano, mga sangkay, may mga kaibigan na mga high profile pagdating po sa ipinagbabawal na pulburon. So, naging ano yan mga sangkay, naging usap-usapan po yan. May mga larawan kasing nakita mga sangkay. So, ang tanong doon, totoo ba talaga itong kampanya ni former President Rodrigo Duterte o isa lamang pong proteksyon sa kung anumang dapat proteksyonan? Diba? Ngayon, mga sangkay, ito ang report. Panuorin natin. Milyong-milyong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bahay sa Davao City. Sa Davao City. Ang mga yan, tinatago raw sa food delivery para maibenta. Nasa frontline na balitang yan ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Grabe, ang dami na ito mga sangkay. 25 na... Pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Davao ang bahay na ito sa Barangay Kabantian, Davao City, pasado alas 4 kaninang madaling araw. 4 a.m. Nagsumbog kasi ang caretaker ng bahay sa kanila na imbakan pala ito ng illegal na droga. Nako. Ayun na nga ang tanong dyan mga sangkay. I'm sure may mga debate na naman po yan mamaya sa comment section. Magtatanong na naman, sasabihin na naman nila na, nakita nyo? Diba? Sasabihin na naman nila, mga Duterte na naman po mga sangkay yung pinuno ng lahat ng mga high profile pagdating sa ipinagbabawal na pulburon. Well, naging ano kasi talaga ito ngayon mga sangkay, kontrobersiya ngayon, kontrobersyal, itong pangalan ng mga Duterte na inililink nga po mga sangkay sa mga nadidiscovery ngayon ng Administrasyong Marcos. At alam ko, may mga magsasabi dyan na hindi totoo, ito na naman ay itinanim, mga sangkay, diba? Ganun naman po lagi ang sinasabi ng mga iba dyan. Pero tingnan po natin yung ebidensya po talaga, kung ano ba talaga yung totoo. Tumambad sa NBI ang higit 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17 million pesos. Grabe, 17 million pesos na tumataginting mga sangkay. Ganyan po kalupit. At ganyan po kalaki ang nasamsam. Nasabat din ang ilang liquid marijuana, high-grade marijuana o kush at iba pang kontrabandong may halong droga. Grabe, no? So, iba-iba pala itong mga sangkay na flavor, kumbaga. Tulad ng sigarilyo, vape, edibles at exotics. Yung caretaker dito, kasama yung abogado niya, pumunta sa opisina. And binuksan ito. Kasi parang hindi niya na matake ang siyang nagbabantay dito. Hindi niya matake na ganitong ginagawa. Natakot siya na baka mahuli siya. So nagsumbong sa amin. Ayun lang ang nangyari pala mga sangkay. Nagsumbong. Itong NBI mula po ito sa Davao.
ito siya, itong nagsasalita dito mga sangkay. So, ako naniniwala na transparent po ito, hindi po ito yung sinasabi ng iba na itinanim. Kita nyo ang nangyari, natakot na po yung caretaker kasi baka daw madamay siya sa mga ginagawa na kalukuhan sa loob. Kasi kahit ako, mga sangkay, diba? Kung ako yung nagbabantay, mas uunahin kong proteksyonan ang sarili ko. Kaysa madawit pa ako dyan. Ang mangyayari dyan, damay ako. Magiging parang protector pa ako dyan. Diba? Kung saali na hindi ko sila isusumbong at hahayaan ko lang. So, buti na lang, isiniwalat po ito ng kung sino mang taong yun. I'm sure, itatago po ang identity nun para hindi po mahanap po nito mga high profile. Kasi malamang sa malamang, target po yun ngayon. Takot siya na baka mahuli siya. So, nagsumbong sa amin. Ang kahon-kahong mga illegal na droga na yan, tinago pa raw sa mga lehitimong food delivery services para maibenta sa kanilang parokyano. Grabe. Hindi naman na naabutan ang may-ari ng bahay pero tukoy na siya ng mga otoridad. Ayun lang, yari ka ngayon. Kung sino man ang may-ari ng bahay na ito doon sa Davao City. Inaalam pa kung saan nanggaling ang mga kontrabando at kung sino-sino ang mga pinagbebentahan ng mga ito. Nako. Alam niyo, minsan talaga tawag dito, mapapaisip ka na lang kung talaga bang seryoso si PRRD noon? O may mas malalim na dahilan kung bakit niya ginawa yun. 'Di ba? Mapapaisip ka rin po talaga kasi parang imposible na makikitaan ng ganito ang Davao City. Knowing na ang mga Duterte galit po sa ganyan. Tama po ba? Meron na rin kaming pangalan sa owner. I'm sure papatawag namin to sa opisina through Sabina. And meron na rin mga nakakuha kami ng mga lease contract dyan or rental contracts. Nako. Ipapatawag din namin yung mga tao dyan na nakaperma. Mahaharap ang mga suspect sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mo. Grabe to. Guys, ano po ang inyong masasabi dyan? No? Eto, tingnan nga po natin yung mga komento ng mga kababayan po natin. Kasi malamang sa malamang, pati yung mga kababayan natin ngayon, inalilito. Baga mapapaisip sila, teka lang, ano ba nangyayari? Akala ko ba malinis? Ganyan ang sasabihin. Natural po yan na reaction ng iba. Okay? Wait lang, lakayan lamang po natin. Gusto ko mabasa yung iba mga komento dito. Kasi halo-halo ang komento dito. May mga DS, may mga anti din. Wait lang. Okay, ito. Okay. So ito mga sangkay, sabi po ng isa dito, bahala kayo kahit anong paninira nyo sa mga Duterte. Kami at ako ng pamilya ko, 100% namin susuportahan ng mga Duterte. Okay, yan po yung ganyang opinion dyan mga sangkay. Okay. Ito. Sa Davao naman talaga ang pulburon, Duterte lang ang may-ari. Duterte lang daw po ang may alam. Ito naman, matagal niya yan. Dami nang nasa kote sa Manila noon, pero sa Davao wala kang marinig na nahuhuli o napapatumba. Special kasi ang Davao. Ingat sila Torre na PNP chief. Wow, Davao, baluarte nila, tatay nila. Sisiraan talaga nila ang Davao malapit ng 2028 election. Diyan pala talaga ang tambakan ng ipinagbabawal na pulburon ng mga DDS. Kung makapagbintang kayo, ayan, huli kayo. Well, kanya-kanya po itong opinion ngayon mga sangkay. But, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.